Hindi po yan magre-resulta sa pagpagaang ng pasani ng ating mga kababayan ngayon, no? Dahil ang katotohanan po, bagamat ang buong mundo ay nasalanta nitong putukan sa gitnang silangan, ang Pilipinas ang merong pinakamabilis tumaas na presyo ng gasolina at diesel, no? No, ito nga ang pag-uusapan natin tungkol sa ginagawang hakbang programa ng gobyerno patungkol nga dito sa epekto ng krisis sa gitnang silangan at ito nga patuloy na oil price hike. Attorney, happy ho ba kayo sa nangyayaring mga programa tulad na lamang nitong last time sinuspende ng Pangulo itong pagtataas nga ng pasahe. Tapos may mga cash assistance na pinamimigay, ipinamumudmod ang Pangulo para doon sa mga tsuper o sa mga apektado nga nitong oil price increase. At mayroon ding libreng sakay para sa mga kababayan natin na para at least maibsan naman yung epekto nga ng taas ng crudo o ng langis, no? Presyo ng langis nagpapatuloy po, naghahanap ang ating pamahalaan ng magiging source po natin ng langis, supply po ng langis, attorney. Ano ho ba ang inyong assessment po hinggil nga po dito sa ginagawa ng ating gobyerno ngayon? Hindi po yan magre-resulta sa pagpagaang ng pasani ng ating mga kababayan ngayon, no? Dahil ang katotohanan po, bagamat ang buong mundo ay nasalanta nitong putukan sa gitnang silangan, ang Pilipinas ang merong pinakamabilis tumaas na presyo ng gasolina at diesel, no? At ang dahilan dito ay unang-una, bagamat hindi naman nagbabago ang ad valorem taxes at excise taxes na pinapataw ng gobyerno, no? Ang nagbabago ay yung napakalaking kita na napupunta ngayon sa mga producers o yung mga nagbebenta ng gasolina at diesel, no? Ganito yan no. Sa ngayon, ang pricing talaga ng ating gasolina at diesel, mga 25% napupunta sa buwis. Pero binibigyan natin ng 15% more or less ang mga nagbebenta ng gasolina at diesel. At yung iba ay sa iba't ibang gastos na yung mga logistics cost, no? Na diyan papasok yung mas mataas na insurance at saka mas mataas na freight, no? Pero ang katotohanan niyan, habang tumataas ang presyo ng gasolina at diesel, tumataas din ang presyo na nakukubra ng mga oil companies. Simple mathematics yan Kung 25%, sabihin na lang natin 25% ang nakukuha nilang tubo, no? Kasi mas mahirap kung 15%, no? So kung ang presyo ay 100 pesos, ang makukuha nilang tubo ay 25. Pero kung ang presyo ay tumaas to 1,000, ang nakukuha nilang tubo ay nagiging 250. Now, ang gobyerno ay nagpasa na ng panukalang batas ang ating Kongreso na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na babaan yung tinatawag nating excise taxes para sa gasolina at diesel, no, para yung 25% natin ay ibababa, pero mas malaki pa rin ang kita ng gobyerno kasi nga mas mataas yung presyo ng gasolina. Pero pagdating doon sa kita ng mga oil companies, hindi nagbabago, magiging 25% pa rin. So yung 25% nung ang presyo ay 100 ay 25. Pero kung ang presyo ay magiging 1,000 ay 250. So kahit anong gawin mo na ayuda, ang katotohanan niyan, ang pinakakinakailangan ng taong bayan ngayon para maibsan ang epekto ng putukan sa gitnang silangan ay para magamit ng gobyerno, gamitin ng gobyerno yung inherent police power niya para limitahan naman ang kita ng mga nagbebenta ng gasolina at ang diesel. Kung dati-rate 15% ang binibigay natin sa kanila na mababa ang presyo, dapat siguro ngayong mataas ang presyo, kung nagdoble ang presyo ng gasolina at dati ay 15% ang kita nila, dapat ang gobyerno ngayon siguraduhin na ang kita nila ngayong doble na ang presyo ng gasolina at diesel ay 7.5% lamang. Pero hindi yan ang nangyayari, no? Ang nababawasan ay yung kubra ng gobyerno bilang taxes na dapat lang naman dahil yan talaga ay makakatulong, no, para mapababa ang presyo ng gasolina at diesel. Pero habang hindi natin pinupuntirya ang patuloy na pagtaas ng kita ng mga nagbebenta ng gasolina at diesel, hindi pa rin natin mabibigyan ng ginhawa ang ating mga mamimili. Opo, pero sa tingin po ninyo, attorney, yung ating gobyerno dito sa pagbibigay nga dito sa kahilingan nga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isuspindi nga muna itong excise tax.
ito'y parang ano lamang, no, short-term solution para at least man lang maibsan sa ngayon. Habang naghahanap pa daw sila ng iba pang mga sources para sa dagdag supply natin ng langis. Tama yan, no? Pero at the same time, kumita na naman ng gobyerno. Kasi nung biglang nagdoble ang presyo ng gasolina at ng diesel, nadoble rin ang koleksyon ng gobyerno by way of taxes. So ibig sabihin, tumaas na rin ang koleksyon ng gobyerno at kung panandali ang isususpindi yan, well, yan ay babawi lang ang mga mamimili, no? Dahil nadoble rin ang kita ng gobyerno, no? Nung nagdoble ang presyo ng ating gasolina. Pero sana, habang nandyan ang putukan, talagang suspindihin din natin yung pagkukolekta ng mga excise taxes nang sa ganoon naman gumaang-gaang ang buhay ng mga Pilipino. Pero habang hindi nga natin pinipigilan ng mga oil companies na tuloy-tuloy na mangolekta ng mas malaking kita dahil lamang dito sa pagtaas ng presyo, hindi pa rin talaga mararamdaman ng gobyerno ang tulong ng taong bayan, ang tulong ng gobyerno o yung interference ng gobyerno para nga maibsan itong patuloy na pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel.